Noong nakaraang taon pa bukang bibig ng Armed Forces ang pagpapalakas ng cybersecurity nito. Sa kanilang command conference nitong linggo, muli itong natalakay bilang isa sa mga pangunahing agenda. At nabanggit niya rin po ng ating Pangulo ng isa sa mga developments, especially in warfare, is cyber. Gaya sa ibang bansa, bumubuo na rin ang AFP ng sarili nitong Cyber Command. Ito'y para mas matutukan ang cyber warfare, kabilang dito pangangalaga sa mga impormasyon at datos na kritikal sa seguridad ng bansa. Aminado ang AFP na gaya ng ibang mga pampubliko at pribadong ahensya, nahaharap din sila sa tuloy-tuloy na banta ng cyber attack. Kung kaya't kabilang ng cyber defense sa mga pagsasanay na isinasagawa, kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng Estados Unidos. Ang Canada tumutulong na rin para mapalakas ang cybersecurity capability ng Pilipinas. When there's an incident, right, if something should happen here, you want to alert other officials, other authorities in other countries to make sure that you can interdict that, whether it's malware, malicious software, whatever it may be, so that you stop that sort of threat from proliferating around the world. It's everything from cyber espionage, which we have to be aware of, to cybercrime, which has devastating impact on society, ransomware. These are all things that your private information now is sold on the dark web. Itinuturing daw ang Pilipinas bilang patient zero o madalas nagpapakalat o di kaya pinanggagalingan mismo ng mga peke at maling impormasyon. Ang paulit-ulit na pag-hack sa mga websites at digital system, kabilang na sa Commission on Elections noong 2016, patunay lang ng kahinaan ng bansa para labanan ang pananabotahe. But really the area where many of our societies remain most vulnerable would be on the civilian side, right? So again, the malign influence, the disinformation, the misinformation, those are areas that I think really from a broad nation-state perspective are real existential threats to our democracy. Pero dahil borderless o walang hangganan, wala ring pinipiling target ang mga pag-atake sa cyberspace. Bagamat binabantayan ng gobyerno ang mga maaring pananabotahe sa kanilang operasyon, dapat tinututukan din ito ng pribadong sektor, partikular ang negosyo. Ang attitude ng maraming management is parang insurance yan, no? Hindi naka-update yung antivirus, hindi naka-update yung mga firewalls. So napapasukan sila. Inaantay pa na magkaroon ng insidente at sa kanila ma-realize yung value nung sistema na dapat ma-put in place. So that attitude has to change. Babala din ng ilang cause-oriented groups, dapat bantayan din ang cybersecurity group ng militar para masigurong hindi ito ginagamit para supilin ang karapatan ng mamamayanan at ng mga kritiko ng pamahalaan. David Santos, CNN Philippines.